Andiyan po si Mayor Rumayla Nicor Manggilimutan. Ayan. Magandang umaga po, Mayor. Correct. Hello, good morning sir. Good morning sa nakikinig po. Ayun, Mayor, kamusta na po ang sitwasyon po ngayon dyan? For now, kalmado naman yung Bulkan Canlaon, but then the sulfuric fumes na sumisingaw, ano pa rin namin na nalalanghap pa rin. Opo, ano na po ang ginawa po nating safety measures para po sa mga apektado po nating residente? Actually, last night pa until 2 a.m., nag-rescue po kami ng mga areas na really affected. It's because upper barangays, yung ulan ng abo at saka yung mga tiny rocks doon sa taas is malakas. So, after we heard na pumutok yung Canlaon, nagpatawag ako ng emergency meeting with our DRM Council, and then we send off messages sa group chat ng mga punong barangays and then DRM Council na ilikas na po yung mga families na affected. Opo, Mayor, gaano po ba karaming residente ang pinag-uusapan po natin na maaaring maapektuhan itong pagputok po ng Bulkang Canlaon, Mayor? We have 113 families and more or less 700 plus evacuees. Okay po. Meron ho ba tayong mga gustong hilingin sa national government para po sa ating mga kababayan, especially sa mga nasa evacuation center po? Yun lang po yung inaano namin, yung mga face mask, tapos tubig sa pagkain. Kasi for now, ano talaga namin yung tubig namin dito apektado. And of course, ngayong araw, kasi gabi yung pagputok, ngayong araw, we will be checking areas kung ano yung mga panim na nasira or masisira to us and yung tiny rocks. Of course, siyempre ano tayo sa DTI sana na yung price wag namang abusuhin kasi meron tayong problema. Opo, sa ngayon po ba, sapat naman po ba yung mga pangangailangan po ng ating mga residente sa mga evacuation center, Mayor? Actually, tulong naman lahat kasi simula sa government, yung provincial disaster representative ng provincial government ng ating governor, and yung staff ng ating congressman nagbigay din ng tulong at saka pagkain, and then opisina at ako nandito rin ako sa munisipyo the whole night, and then dito ako natulog. Ang mga taga-DSWD natin gumagalaw din. And then mga collaborating agencies like Army, staff, PNP, local PNP, mga regional mobile, BGMP and fire, nandito na rin po sila. Then may mga coast guards din na nagtulong-tulong para mag-responde at magbigay ng mga needed na mga basic needs ng mga evacuees natin. Okay po. Last na lang, Mayor, baka meron ho kayong gustong ipanawagan o mensahe sa ating pong mga constituents, Mayor? Yung panawagan ko lang po sa aking mga mamamayan that they have to stay safe and alert, and of course, they have to pray hard na kumalma po yung Mount Canlaon, and then praying for those na hindi nag-evacuate na nasa sa mga areas na apektado talaga. Because here in Casilian, may mag-level 1, hindi pa yan na-alarma yung tao. But last night, I can feel that mga constituents natin sa taas, alarming na talaga at saka tawagan na sila. Kasi very open naman yung line ko. Yung sa akin lang is they have to remain calm and be alert
And of course, we have to secure all the needed things for public as if in case na pumutok ulit. At saka, ano lang sila, magantay lang sila sa paligid, especially those na hindi kumakay sa kanilang lugar. Okay po. Dalangin po namin ang inyong kaligtasan dyan, Mayor. At maraming salamat po sa inyong pagpapaunlak na kayo po ay aming makamusta. Malaman po namin ang inyong sitwasyon sa gitna po ng nangyayaring pag-aalboroto po ng Bulkang Kanlaon. Maraming salamat, Mayor Rumayla Nicor Manggilimutang ng La Castellana, Negros Occidental.